Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your T2J Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock. Once again, T2J is at the hospital. He broke his hip and bone, stepped on a yoga mat, landed on his hip, and he had to be replaced his hip and legs with metal titanium. And it's a painful experience. And for all safety practitioners, consultants out there, safety officers at the job site, it should always be clear of every tripping hazard. Ang nangyari po sa akin, 25 minutes ako nag-workout, nagsasayaw-sayaw ako kasi ayoko na magbuhat ng weights. So nagsusumba-sumba ako. Nakita ko 25 minutes na ako, pawis na ako. And I decided to walk. And I was walking, I saw two mats there at my side, but I just ignored them, thinking that I would be able to really not step on them. But I guess on my fourth try, I stepped on that yoga mat, twisted my foot, and then I landed on my hip. I could not stand up for 5 minutes. I was asking like this, tulong, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Walang lumalapit po. Siguro, dahil sa sinasabing huwag galawin. Pero I kept, and then yung mga gym instructor came to me and they were trying to buhatin ako, hindi ko po kaya. And after several minutes, dalang Anytime Fitness o yung gym nandun sa may SM, namating na po yung mga stretcher at yung mga security guard. Hindi po ako makatayo at magalaw at matransfer sa stretcher. Mahigit po isang oras, hindi po ako malipat sa stretcher. Wala rin pong ambulansya ang SM. So, nangyari, ako ay naghintay ng isang oras at syempre, nagpadala na ako sa ospital. Angelo Redera, mahirap po ito na talagang sino pa to? Si mga nakikinig sa atin, sino mga nakikinig sa atin? Marami na nakikinig sa atin eh. Ano mo, yung mga nakikinig sa atin, takas mo daw to. Si Nording Balinga Muhammad, Assalamualaikum, si Pamperer, yung mga nakikinig sa atin. Si Iya Kabigting, maraming salamat Iya. Tignan mo lagi ang worksite mo para nandito na idol natin na talagang tumulong din sa atin. Walang iba kundi si Engineer Ronnie Dagal. Ano mo na. Ronnie, how are you, Ronnie? Mute ka pa yata. Once again, at sorry to see you like that, no? Very sorry. Nararamdaman ko yung mo kasi yung mother ko nagkaganyan eh. It's very hard. Pero let the medicine work. Kaya yan isa sa ituro natin. Turo natin na yung mga tripping hazard, Hindi natin alam yan. May sa isang job site, marami. So,
Babatiin ko sleep lang trips muna and Ronnie falls. yung mga Tinali ka. tumulong sa Sige. akin, yung mga sa sila Dr. Gosman, si Dr. Sarate, si Attorney Al Versosa, si Congressman Bong Tebes, si Sultan Jerry Laut, si Marcos CCTV, si Dino Guevara, Ferdinand Raquel Santos, si Marian Romano Sisip, si Virgilio Yadaw, si Susan Bautista Garcia, Ochi Gianan, si Lalu Ico, si Ignacio Antonio, si Roger Berma, si Jennifer Gargan, si Bong Palyar, si Erwin Rabino, si Ray Lim, si Noel Avila, si Clarence Chad from Singapore, si Jeffrey Navarro from the United States, ang iyong ating sa mechanical engineering, si Ramon Pestin Solis, si Engineer Ramon Pestin Solis, si Reggie Cambao, si Jet Cruz, si Attorney Edward Chico, si Herman Salvador, or also known as Brad Pitt, si Susan Gadi, Professor or Vice President Dr. Dilbam Nanao, PRC Customs Broker Commissioner Nanette Damundong, ito na lang, konti na lang, at si Brother Cheng Maceda, President Cheng Maceda, sino to? Si Kay Maceda, Bishop Ariel Huebes, Jared Bustillo, at ang kanyang misis si Dr. Bustillo. Ronnie, open ka na yung floor. So, paano ba ang ginagawa mo? Ikaw, nagtuturo ka rin eh. Pero on the live, paano ba yung dapat gawin ng isang mga safety officer? Katulad ko, no? Nakita ko na may mat, tapos napahakan ko. Na-twist ako, tumaas. Dapat ano ba yung preparation bago tayo pagkatapos ng ating mga operation? Ano ba yung tamang ginagawa ng mga nasa safety o basta mga engineer na katulad natin? Ano ba dapat gawin sa job site? Palagi naman tayong nag-a-assess palagi kahit mga malilit na bagay. Lalo na pupunta ka sa isang lugar. Pupunta ka kahit saan eh. Ngayon talagang dapat alamin mo yung aapakan mo, uneven floors, uneven grounds. Yung sa'yo nangyari, sleep trips and falls eh. Medyo siguro, hindi ko malaman sa'yo, baka magtatanghali yun na nangyari o kakain ka, nagmamadali ka. About what time nangyari yon? Kasi pag nagmamadali, alas 9 na ako ng gabi nangyari, patapos na. Patapos dumulas na, no? Dumulas yung yoga mat eh. Dumulas. So, hindi ko rin makuha yung yoga mo. Bakit nagyo-yoga ka ba? Nagyo-yoga ka ba? Nakamataas na pain reliever ko ngayon. Sabi ko nga sa assistant ko, magra-radyo pa rin ako dahil tungkulin natin to eh. Nako, tatawagin niyo po lahat at dapat yung tawagin, no? Kung wala kayong Diyos, magkakaroon kayo ng Diyos sa sakit. Imagine mo, Ronnie. Tinatanong ko lang, Ronnie, tama ba yung ako ito yung gray area. Pag may nakita tayo na bangga ng motor, wag galawin. Ako, hindi ako ginagalaw for 5 minutes. I think I should have been touched and immediately, kasi wala eh. Immobile na yung tao eh. Yung pain is, you could not bear it at meron akong sasabihin pa. Ikaw, anong pananaw mo as an engineer, as a safety instructor, as a long-time mechanical engineer? Anong pananaw mo dyan sa wag gagalawin? Ang sagot dyan, tama yun. Huwag kang agad Pananaw lang naman. Opinion lang naman. Everything is correct naman. Anong pananaw mo dyan? Yun ang standard. Huwag mong gagalawin. Kung ikaw ay hindi expert sa casualty handling, hindi kahit sa amin sa oil and gas, ganun din. Kasi pagka hinawakan mo tapos na lalo pa nagmalma, yun ang mabigat doon. Kaya intayin mo lang. Tatawag na agad. Ang number 1 dyan, tatawag agad ng emergency team. Ganun talaga yung standard procedure.
mapapahama ka ng gusto eh. Hayaan mo lang. Tapos ang ano doon, kakausapin ka. Sandali lang ha. At darating na, tumatawag na. To keep you calm. So, Ganun lang yun. so following that line, dapat meron tao doon, merong mga expert doon sa job site, sa gym. Meron talagang expert kasi prone yun sa baka ganun na aksidente. Kaya nga inaano ko bakit walang masyadong na expert na marunong talagang maggalaw-galaw ng mga tao. Wala ring stretcher yung gym. Walang ambulansya yung mga facility nila, di ba? Kaya there is something wrong. Dapat pag meron kang facility na physical fitness, meron kang, besides yung nila, yung mga heart ganito, meron ka pang stretcher dahil may po pwedeng matumba. May po pwedeng mga kaya mahirap eh. Kaya, Sa company, ito ganun. pala, Ronnie, i-discuss mo nga din, bibigyan ko ng time na ano ba yung ginagawa talaga ng eskwela mo? Kasi, ayan, marami na nakikinig sila. Ito si Jam Jam, galing to ng, ng Dubai eh. Baka gusto niya maging safety officer. Pero alam ko si Christina Pederasal Alingasa, nasa high-rise building ito eh. Pero nasa Pilipinas. Ano ba yung ginagawa talaga ng eskwela mo para ma-prepare mo tong mga taong to going to the Middle East and be on the oil and gas platform or ano ba talaga? Hindi mo pa na-explain yan eh. Yung puro nuclear ka pero hindi mo pa na-explain ang iyong eskwelahan. What does it really do? Oo. Ang O3G HSE, Oil and Gas Training Center. So we train the engineers. Una, engineers lang ang client natin, ang participants natin. And later on, yung mga nurses, mga criminology and other mga law graduate pa nga yung iba eh. Tinitrain natin sila dati originally and until now sa oil and gas. Ano ba yung oil and gas? Kasi kahapon na andun ako sa association ng mechanical engineers meeting. Kasi yung mga kaibigan ko na andon, tinawagan ako, punta ka rito, meet tayo. So, lahat sila very interested din sa oil and gas, sa LNG, pati sa nuclear. Ano tinitrain natin? Tinitrain natin yung mga tao, mga safety o mga engineering graduates and other graduates to learn what is HSE in the oil and gas. Para mo kasi maintindihan ng tama, to grasp the correct safety, kailangan alam mo yung oil and gas process. Otherwise, medyo nakaka-embarrass kung ang alam mo lang basic occupational safety and health. Doon ako galing 89, tinitrain kami puro basic occupational safety net hanggang sa Singapore. 'Di ba? Yan yung sabi mo, yung handling of casualty, hindi ginagalaw. Nung una kasi akala natin gagalawin natin, tutulungan natin. Kung hindi ka naman expert, madadamage. Yun ang pag-aaral. So dito sa oil and gas, ang magandang dapat mong matutunan kung papasok ka, kahit sa kahit sa bansa kasi dati Middle East lang ang target pero sa Amerika natatanggap kahit sa Italy, sa Canada, andun yung mga estudyante natin, Kahit nga dito sa Malaysia Ano tinuturo natin? Yung nga, oil and gas process, LNG, ano ang tawag doon sa equipment, ano ang tawag doon sa mga chemicals, ano ang tawag doon sa process, and then you become very credible para mag-analyze ng hazard, tapos magre-reduce ka ng risk. Madali mo malalaman. Kasi pagka basic lang siyempre hindi naman okay sa iyo na tumanda ka na yun lang alam mo. 'Di ba? Gambalayan kita ng isa Alam mo, the greatest motivation ng isang trabahador is monetary reward. Pag gumraduate at napunta bilang safety officer sa oil and gas, magkano ang starting nakita para malaman ito nila Armando Emata, nila kung sino ba to mga nakikinig sa atin ngayon. Tina, iangat mo sino yung mga nakikinig sa atin. Iangat mo lang para si Jam Jam, si AJ Celestial, sino pa? Meron pa isa Si Angelo Rodera, si Iya Kabigting, yung mga yan. Magkano ang starting? Kasi yan ang punot dulo ng
Bakit ba ako lilipat ng profesyon? Magkano magkikitain ko dyan bilang isang safety officer sa oil and gas? Ikaw, ang dami mo na pag-abroad at mga kasama. Si Engineer Jagal, mukha lang pong bata sa litrato. 1980 graduate ka ba ng mechanical engineer? Yes. Wala. Ah. 1980 ba, Ronnie? Yes. Oo. Yung paano ka bibigyan ng magandang offer sa oil and gas, kailangan ipasa mo yung interview at saka maganda yung interview ng sasagot mo. Katulad nung, eto nga meron akong estudyante, hindi siya nakapasa ng board exam. So very frustrating para sa kanya, di ba? Para siyang nagiging, Yes. He doesn't know where to go. Sir Ronnie, paano mo ako matutulungan? Sabi ko, ako, training center lang. Pero alamin mo muna to. Nung natapos siya, alam mo, pasado agad siya sa mga sa oil and gas Lahat, kahit sa Brunei kahit sa UAE. Tapos, hindi na siya nawalan ng trabaho. Ngayon, kung believe it or not, kinuha pa siya sa renewable dito sa karatig bansa natin, no? Kung masabi ko yung bansa sa Malaysia. Ang ganda ng offer sa kanya Nasa Magkano? Nasa 12K Hindi ko na sasabihin yung company kasi syempre, pero siya talagang 12K US. Uwian siya dito, US? Pilipinas. Renewable pa 'yon. Paano siya natanggap doon samantalang renewable siya ang in-applyan niya? Kasi nga pagka alam mong oil and gas, alam mo ang kanyang hazard effect to the environment, and you apply for this kind of renewable energy, no? Ang ganda ng background mo. Ito pa isa, yung the youngest mechanical engineer ever hired as engineer, as manager. 27 years old. Bro Jay, 27 years old. Manager, mechanical engineering department ng isang malaking hospital dito sa Pilipinas. Alam mo yan. Ka-level yan ng hospital mo ngayon. Siya ang kinuha. Bakit? Narinig lang nung interviewer na meron siyang alam about radionuclides. Mechanical engineer, 27 years old, kinuhang manager. Itanong mo dyan sa mga kabaro natin yan, sinasabi mo na fellow mechanical engineers or engineers, kung meron 27 years old, kukunin ka as manager. Mechanical engineering department niya. And that's not, hindi lang yan. Ito, engineer pa yung pinakasabi ko sa'yo. Yung isa naman, frustrated sa board exam. Pero ito isa, sasabihin ko sa'yo. Ito, hindi siya engineer. Pero, nung nag-apply siya sa Qatar, LNG Energy, Qatar Energy, kuha siya. Kasi knowledge is power. Pagka pupunta ka sa ibang bansa, alam mo, hindi naintindihan itong mga engineers. Pag pumunta sa ibang bansa, akala nila magagaling na sila, pwede na sila lumabang. Hindi, magagaling mga naandun. Kaya kailangan level ka kung anong industry papasukin mo, oil and gas. Ang oil and gas, dapat alam mo. At malalaman ng foreigners yun, kung ikaw ay may alam. At pagka ikaw na may alam, alam mo naman doon, first thing is last thing. Di ba? Pagka alam nilang magaling ka, pasok ka na. Yes, kahit saan. Correct. Hindi lang pwedeng boss. Alam mo, sino ilang boss? Siguro 10 milyon, mayroong boss, basic occupational safety and health. In this kind of business, oil and gas and nuclear, di ba nung ka-debate ko si Kong, ang ganda sabi ko sa kanya, sa oil and gas, safety first. Pero sa nuclear, hindi pwedeng safety first. Natatandaan mo ba yon? Sinabi ko sa kanya? Are we there? Pakiulit mo nga. Alam mo naman, ulitin ko. Ilang milligrams ako ng pain reliever. Uulitin ko. Sa oil and gas, safety first. Pagpunta mo sa Malaysia, tama, hindi, sa Indonesia yon. Tapos, pagdating mo sa oil and gas, safety first talaga yan. At saka dapat magaling ka mag-analyze ng risk. Paano ka papaniwalaan na ikaw ay magaling ka mag-analyze ng risk? Wala ka namang alam sa oil and gas process. Ang dami pong pag-aaralan dyan from the plant. Once you go out of your accommodation, you will see the first plant, which is the
water injection platform, and then you will have the power plant, and then you will have the CSP, and you will have the gas gathering, and you will have the gas injection. Dapat alam mo yung mga process diyan. Isa pa lang yan, ha. Pag yan ang alam mo na lahat. Pero isa pa lang yon. And then the next step will be the LNG and the crude oil stabilization doon sa crude oil terminal. Ito, ang dami yung dapat malaman. Mga pollutants, dapat mo rin malaman. Papasikatan mo. Kahapon nga yung kamit ko, ang nagtatanong sa akin, mga engineers yun, mga PME, Asian, ano ba yan? Asian engineers ba yan? Or APEC? Tatanong nila, Sir Ronnie, gusto namin malaman, ano pa talaga yung oil and gas? Nakakasira ba ng ozone niya? Sabi ko, mag-enroll ka kasi hindi maganda yan na hindi mo alam. And they're willing to attend. They invited me in my Facebook, and they're willing to attend. Sabi ko nga, pagka ikaw ay engineer, ikaw ang sasandalan. Lalo pa sila, mga 35, 37 years old. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam ang environment, hindi nyo pa rin alam ang ozone, hindi nyo pa rin ang nuclear. You are in the peak of your career now. Kung hindi nyo alam, yung mga ordinaryong tao, sino tatanungan? Ikaw ang aasahan eh. Hindi, gusto mong malaki ang sahod, gusto mong kailangan more knowledge. Knowledge is power. Sa Middle East, pagdating mo, mamimit mo yung mga Amerikano, mamimit mo yung British, French, lahat na, Egyptians, Arabs, of course, will be there. Alam mo, hindi ka basta-basta, sabi nga, you will not feel embarrassed and you'll be proud of yourself. At tanongin mo, ito na nga minsan, paulit-ulit na tayo. Biro mo, engineer sa buong Pilipinas, air as refrigerant, ha? Kaya ako sinasabi, kasi gusto mo ng nuclear. Kausap ko ngayon yung classmate ko during Mapua times, 50 years ago. Pro-nuclear pa rin sila. Pero ang sinasabi ko, ikaw ay engineer, air as refrigerant, hindi mo pa rin alam. Wala ka, Jay. Anyway, kung tutuloy ko lang, ang mga engineers dapat alam. Paano pagdating sa mga meron pang water fuel? Pagdating sa mga ligwasan Mars, wala silang tatanungan kundi engineer. Ang problema, ikaw si engineer, yung words natin, I don't want to mention, pero sabi nila nga. And that is ignorance. Hindi dapat. Ngayon, ang problema, kumuha ng lisensya, may international license pa, pero hindi mo masagot. Yun ang nakaka-embarrass. Tapos ang rating pa natin sa level ng IQ sa ASEAN is, if not the lowest, is one of the lowest. Hindi tayo pwedeng ganon. Dapat ipakita na, tapos yung iba pa, ang sasabihin, hindi, ayaw ng debate kasi nag-aaway. Hindi to away. This is educational debate. Iba yung political debate or other debate. Kasi ang educational debate develops critical thinking. Critical thinking is one of the best requirement needed by the companies all over the world. Dati nga, one of the two Ngayon, siya na ang talagang kailangan. Kailangan magaling ka sa critical thinking. Critical thinking develops the nation. I hope you're still there. Tinutuloy ko lang tong discussion. And pagka magaling ka sa educational debate, you will carry this during the interview and facing the interviewers. A stringent interview will be there. They will ask you everything. Alam mo, pagka sa interviews anywhere, doon sa Middle East, pag umabot ka ng mga 30 to 45 minutes, ikaw nang kukunin doon. Okay?
Okay. Oo, nawala ka. Pero natuloy ako kanina. Oo, natuloy ako kanina. Wala tayo pero I think you could be there naman. You've told already the story about how to be a successful person. Ano? Alam nyo kasi, ang akin lang, invest in yourself. Ayan, medyo mamumuhunan kayo, mag-aaral kayo sa oil and gas. Ayan ang professor nyo, si Engineer Ronnie Dagal. He's about, matanda pa nga yata ako, mga 66 lang yata si Sir Ronnie eh. But he's a fine engineer and he's an engineer who's attain his level of di ba? Mga kaklase yan ng mga magagaling kong boss na sila Chito Poblete at si Erwin Rabino sa Shell, no? At I think professor nyo ngayon ang head ng PRC, no? Si Sir Manny, no? Siya yata ang head ng mechanical engineering ngayon sa PRC. Oo. Teacher ko si Manny. At may convention kayo sa hindi ba? Ayun nga, teacher na si Manny. So, yung mga pasa-pasa pong yan, nadi-disseminate. So, pag na-disseminate sa inyo yung nasa ulo ni Ronnie Dagal, alam niyo yung $12,000 para sahod ng kapitan ng barko yun. Ang maganda doon, Jay, masingit ko lang. Ramos. Sige, go ahead. Ang masingit ko lang, yung estudyante ko sa UAE, katatanggap lang ngayon, 28 days, sabi ko doon sa kausap ko kahapon sa organization ng yung mga engineers, sabi ko, alam mo ang schedule na 28-28, alam mo ba ako yung 28-28? Hindi sir ano ba yon? 28 days doon sa UAE, 28 days dito sa Pilipinas, full payment, full remuneration, 6,000 US, o hindi 12,000 din. Pero ngayon, hindi ko lang parang 21 na, 21 days doon sa UAE, 21 days dito sa Pilipinas. Ganon ang knowledge. Hindi kasi pwedeng kunin ng wala kang alam. Alam mo, at ang malungkot dito, bro Jay, alam mo, during the 70s, ang kinukuha lagi pagdating sa energy, mechanical engineer or engineer, sabihin na natin, in the 70s, yung presidente nun, ang kinuha outright on the spot. Mechanical engineer from Mapua. Yun si Geronimo Velasco. Di ba? Tapos, kinuha na naman yung kabila, pang kontrapelo doon, Mapua rin, si Librado Ibe. Faculty rin yun na electrical engineering. And also, ang father of geothermal energy development dito sa Pilipinas, si Alcaraz. Mapua rin yun. Mapua rin. Pagdating sa energy, tayo kinukuha. Pero ngayon parang irrelevant eh. Eh bakit? Wala kang alam nga sa nuclear, wala kang alam sa oil and gas, wala kang alam sa LNG. Paano ka kukunin? Dapat ipakita mo na magaling ka. Tapos ang binibigay pang course, masyadong mababa. Di ba? Inabanggit ko sa'yo. Gagawin kang tubero, gagawin ka. Okay naman yung HVAC, pero since 19 after the World War II, hanggang ngayon, yung pa rin nagtuturo mo, meron ng something is not good in the development of our engineers. O katulad nito, nahihiya umatin ng atin. Ito mabigat eh. Ito mabigat, Jay, sinasabi ko. Nag-PME ka, kumuha ka pa MSc, PME, professional mechanical, professional engineering. Tapos kumuha ka pa sa abroad, nag-train ka pa. Pagdating dito, nung ka-train kita, nung ka-debate kita, zero knowledge about oil and gas, about nuclear, about LNG, about environment even. Kita mo yung kausap ko kahapon, lahat na kinuha niya lisensya eh. Kumuha siya basta may sinabi siya, hindi ko, IPEC ba yun? Sabi niya, tapos napo-frustrate siya, wala nga akong alam about environment eh. Eka ako, hindi maganda yan, pero he is very accommodating at gusto niya matuto. One of these days, atin siya. Ang maganda dito sa schedule natin dito, flexi timing, flexi payment din. Hindi nung araw kasi face to face eh. Wala na akong face to face. Ang ganda na nga dito sa Facebook sa Zoom. Kahit nasa isang bansa, makaka-attend ka. And the Saudi Council of Engineers,
accepted yung ating training center, international diploma, valid only for abroad, hindi dito. That is with diploma and transcript of records. Makakatrabaho ka, go ahead. Araw yan? Eh, Ilang araw yan? ang required, yes. Ang required dito kasi, yes, ang required na kasi ng diploma, 6 months. So we have to follow Saudi Arabia, 6 months. Okay? Yun ang sabi nila eh. Diploma to eh. Pero is Parang it everyday, 8 to 5, gano'n? Hindi, basta 960 hours. Ganun yun eh. Yun ang requirement nila eh. We have to follow. There's no question there. Ang ano natin is ang diploma mo is International Diploma in Occupational Safety and Health for Oil and Gas Industry, minor study nuclear. Kaya ang galing mo. Makakapag-debate ka. Ang ngayon tingnan mo, hindi makapag-debate. Akala ang pagkaka-understand nila sa educational debate, away. Hindi away ito. This is educational. And sabi nga, educational debates develop critical thinking. Critical thinking, yun ang hinahanap ng mga employers abroad kahit dito sa Pilipinas. Critical thinking. Pag you don't have any knowledge in the oil and gas and nuclear, mahirapan ka. Engineer ang titulo mo eh. Go ahead, Jay. Paano naman nga? Siyempre, hindi naman lahat yung nakikinig sa atin. Hindi naman ininero. Hindi naman mechanical. Yung iba naman chemical. Yung iba industrial. Yung iba management engineering. Yung iba geodetic. Yung iba, ano ba mga chemist, no? Chemist naman sila. Hindi sila chemist sila. Or yung iba, sabi mo nga, criminology, pinag-graduate mo eh. Paano yun? Paano ba nagyayari? Paano nagkakaroon ng transfer of technology and transfer of knowledge? Yes. Criminology, mabibigla ka, tinalo yung mga engineer sa interview. Pagdating doon, nung criminology ko, mas malaki pa sahod sa amin. Kalahati, 45,000. Yes, talo pa. Nagkasama kami. 45,000 dirham siya eh. One cycle eh. Ibig sabihin na one cycle, 28 days. Pagdating mo dito sa Pilipinas, 48,000 ka na naman. Di 1,000,000. Hindi naman ako pwedeng mainggit. Kasi matindi yung kanyang pinagdaan ng interview. Bilib na bilib yung mga Egyptians, mga Arabo, mga British, nagbubulungan daw eh. Paano mo nalaman yan? Paano nalaman itong kausap natin itong oil and gas, pati itong LNG? Hangang-hanga sa kanya. Di, accepted siya. Pagdating doon, nakita kami, mataas pang sa akin, grade. Ano magagawa ko? Sa kanya pa nga kami nagre-report, pero pagdating sa totoong tinuturuan ko naman siya. Biro mo, criminology yun ha. Alam mo, ito pa yung doon. Pulis yun eh. Yung nabanggit ko na sa... yung sabi ko. Wala ka? Go ahead. Then sabi ko nga, kailangan nila mag-invest. Yung ibang tao gusto mag-aral ayaw naman mag-invest. Makikita mo nga, may mga nagbabayad, pupunta ng Australia. 200,000 yung binabayad, fake pa yung yun. Estudyante ko, nagpunta sa Canada. Na-accepted na naman doon. Kasi, hindi ko mag-graduate ka ng... asa lang, no? Andiyan dyan na yung mga, matatanda na yan sila, Ronnie. Medyo sira yung boses mo. Garbled. Hopefully, one of these days, tignan nyo rin siya. Si Jay Ferrer naman, hindi naman masyadong technical ang tinuturo ko. Skills ang tinuturo ko How to operate the crane, how to operate the forklift, rigging, lifting, scaffolding, and the right attitude. Mga kasama ko na nakikinig sa All About Safety hanggat buhay pa ng mga taong yan. Sabi nga nung nasa rescue ba yon si Dr. forgot his name Yung nasa rescue, yung mga pumapanik ng Mount Everest, sabi sa kanya, in-interview siya ng Channel 2 Is he happy? Sabi niya no. Bakit? Wala pong mapapalit sa akin Paano pag namatay ako? Paano yung mga rescue operation? Ibang mga ganon, di ba?
To all the kids out there, Engineer Ronnie Dagal is still alive. And you should really invest in this 6-month course where you could earn money. At saka sugal lang. Let's say, hindi ka man makuha, but the knowledge, sabi nga ng tatay ko, will never be stolen. It will always be there in your mind na yung about the engineering principles. Yan ang maganda the engineering principles being taught in a standard way. Kung hindi naiintindihan ng tao yung standard, ano ba yung standard? Diba? Yung standard, yun ang standard ng engineering May process yun, may flow yun Hindi ka po, sabi mo nga kanina, nagbanggit ka ng mga mababigat na pangalan, mga nasa geothermal. Makikita mo dyan sa geothermal, schedule 80 yan Nagdoon ako sa Ormoc noon, nagano kami, puro ang kakapal ng mga gate valve. 600 sa Shell, mga 150 lang 150 doon sa 100. So, there is a standard na dapat natin malaman. Hindi ka man maging engineer, pwede ka naman maging purchaser, di ba? Bibili ka, alam mo. Tama ba ako, Ronnie? Correct. Pero correction yung aking diploma 6 months, pero yung course na 5 days lang yon. Malalaman mo na agad ang oil and gas, LNG, NGL. Sa totoo lang, subukan mo tanongin yung mga engineer na andun. Hindi rin alam kung ano yung NGL Hindi rin alam kung ano yung condensate Yung sabi ko nga ikaw ang engineer So may correction May 5-day course? 5 days lang Yes. Malalaman mo na. Hindi, wag mong ewan ko lang. Ano sa website, kung gusto ko tanong kay Ronnie, magkano yung mga yan? Kung ayaw nyo naman, may website naman siya. Ay, yung 5 days. Para tanongin, malaman. Yung 5 days, ano lang yun? Hindi naman masyadong kamahalan Hindi. Pagka marami. Katulad yung mga Adamson. Discounted price. Pagka marami. Umukuha sa'yo. Yung mga petroleum engineering, ilan sila? Ang dami nila, di ba? Tapos, mga chemical engineering faculty, petroleum engineering faculty. And they attended because, this is very interesting. Ang problema kasi, yung mga ibang mga kinukuhang resources speaker, alam mo, hindi naman yun ang industry nila. Tapos papasukin nila. Hindi ka pwede magpapasikat dito dahil ikaw ay isang professional engineer, master science, marami akong training abroad. Pagdating doon, tinanong ka, anong tawag doon sa oil and gas installation? Hindi mo alam. Biro mo, as simple as that, hindi mo alam. Paano pa pagka pumasok ka, ano yung mga processes, ano yung mga chemicals? Ang dami mong dapat matutunan. At saka iba yan, iba pa yung LNG. For 5 days, ako lang makakagawa nito 5 days. At sa totoo lang, yung merong international na nag-o-offer ng oil and gas nawala yun Bakit? Hindi nila alam kung ano yung oil and gas, ano yung petroleum products, petroleum refinery, hindi ito. Akala ng mga iba, pagka-graduate ng petroleum engineering, alam na nila ang oil and gas, hindi pa rin Very basic lang ang tanong ko, huhulihin mo, Bro Jay. Ano ang process sa Malampaya? Not one engineer can answer. Kung meron, i-post niya dito. Hindi alam. Biro mo kung hindi mo alam yan, ang dami pong dapat malaman. And this is very exciting. Kaya nga, sabi ko nga, lalo na, pag meron kang knowledge, kahit sino kung harapin mo. Ang problema, nilalagay mo sa iyong CV, tubero ka. Paano ka kukunin yung energy secretary or head ng energy? Tapos hindi ka maka-attend ng debate. Hindi maganda yun para sa engineer. Pagka sa engineer, we are the custodians of science. Hindi yung narinig ko lang ganito mali. Go ahead. Ano opinion mo yung baka dapat mga Department of Public Works, mga DOST, dapat yung mga technical na position sa gobyerno should be given to the right person. Alam mo, nung araw kung sino-sino na lang kaya medyo minsan pawardi-wardi di ba? Ang ininero, analytical siya Hindi siya basta-basta meron nga akong
isang istorya, no, yung may hahawakan akong chiller na tubig ang laman. Pinapapalitan yung guantes namin, ng PPE namin dahil yung kailangan daw yung goma. Sabi ko, ba't kailangan goma? Hindi naman chemicals, hindi naman goma, maraming klase, may Biton, may nitrile. Alam ko yan galing kami ng Shell Ba't papapalitan, magiging expensive? Hindi siya makasagot. Meron din naman engineer na nakakadena na yung transformer, chain binder, pinapalitan ng ratchet belt. Of the same capacity naman. Bakit mo papapalitan? Kasi nga yung mga sinasabi mo, yung the education has deteriorated. Marami ka nga nasasabi ngayon na hindi yung may mga design may mga flaws sa methodology ng iba. At maraming nagtuturo ngayon, huwag naman magalit na parang tingin ko hindi qualified, hindi katulad ni Engineer Ronnie Dangal na qualified. Kasi I heard them talk, I heard them speak. Be as popular as anybody, magagaling din ng iba, wala akong inaano kaya lang, hanggang ngayon, doon pa rin ako talaga sa nuclear power. Baka kasi pero cheap, doon pa rin ako sa cheap energy. Ano mo, kasi Ronnie, from 1986, wala naman nangyaring earthquake doon sa areang yon. Wala naman tidal wave na nangyari doon sa areang yon. Kaya lang, may tama ka nga na saan naman namin ilalagay yung basura noon. Sabi mo, $21 billion ang containment vessel. Repository. Ganon, diba? Nuclear waste repository, 21 billion. Ang nuclear is, pag research mo ngayon, sabi ko 8 billion, hindi na mataas na. Nasa 12 to 26 billion dollars ang nuclear. Ang isipin natin diyan, kung nakakatipid, di sana lahat na ng sa mundo nag-nuclear na. Kasi ikaw dito sa ASEAN, nasa ring of fire ka. Pagka sinabi mong ring of fire, this is the location where 90% of the major earthquakes occurred and will occur. Tapos 75% of the active volcanoes are located. Kaya mapapansin mo, wala nagtayo sa Asian neighbors ng nuclear. Yung kung nakakatipid, malabo yun. Kasi nga, binigay ko sa iyo ang computation. 26, siyempre, pag mag-estimate ka, yung worst, 26 billion plus 21 billion. Tapos, didecommission mo, the same amount ng pag-construction mo, mas mahal pa. Tapos, ang maintenance mo, wala ka nga kasi nandito ka sabi nila, nasa ilalim ng lupa. Paano pag nag-earthquake? Hindi ba magkakaroon ng leak yun? How long will it last? We do not know. At saka yung isa lang canister that is already nasa tune of 250 I don't want to be wrong, parang nasa $2 million ang isa o 250,000. Hindi, napakamahal. Yung isang canister pa lang yun isang canister. What I'm talking now, baka hindi naintindihan ng iba, yun ay tinatawag na interim nuclear waste disposal. Kasi usually yan, Jay, kasunod na-invento noong 1954 ni Enrico Fermi. 1943, 1944, noong nag-start, sa pool lang, doon na lang nilalagay muna yung waste temporarily. Hoping that one day they can have a permanent waste repository. Kahit sa Amerika, wala Sa Amerika, every year, meron silang 2,000 tons additional. If not 2,200 tons. Pero yung Yucca Mountain, kulang na yon. Parang 70,000 tons lang yata na doon, or 9,000, 7,000. Malaki na ngayon ang capacity ng waste nila. Wala rin silang tatapunan. Ang Russia, ganoon din, wala. May mga research yan, sasabihin, sa Finland. Tingnan mo kung nag-ooperate. At tatanong mo kung magkano.
Hindi lang yan, very interesting ang nuclear, pero kung sumatanggap talaga, mag-aral ka ng nuclear, mag-aral ka ng oil and gas. Hindi yung, kasi ang dinadahilan nila, hindi, madumi ang oil and gas eh. Ikaw nga engineer eh, ikaw ang kailangan dun eh. Ang ganda ng mga techniques on how to reduce the carbon emission. The last time we had this... go ahead. Excuse lang, batiin itong kaibigan natin si Engineer Rachel Aurelio, no? Si Rachel, nakikita ko nasa MPAP, nasa kung ano-ano to si Rachel, minsan nasa heavy lift. Ito, pagaling na daw ako, si Professor Susan Santa Ana ng De La Salle University, DASMA. Meron din pa na mga batiin natin to, yung mga yung sino pa itong isa sa taas natin, yung hindi ko mataas eh. Alam mo kasi Ronnie, mahina pa yung kamay ko eh. Taas mo doon. Ayan. Si Richard Andrew de Guzman, LP Padilla. Yan ang mga nakikinig. Sabi ko nga, ang guest po natin is si Engineer Ronnie Dagal, isang mechanical engineer for the longest time already. He's in his late prime and he's teaching oil and gas. And he's been debating about the perils of nuclear energy as against yung mga oil and gas alternatives na po pwedeng gawin ng Pilipinas. Kasi kailangan natin ng mga bright minds na ganyan, no? Na sasabi nga ni Ronnie Dan, kung limbawa nga, ang gobyerno natin makilala si Engineer Ronnie Dagal, it could be a stepping stone. Ito pa, civil engineer, si Engineer Project Pascual, no? Maraming yung nga, ito project sa mga construction site, iwasan yung may hindi magandang job site at baka meron dong tripping hazard katulad na nangyari sa akin. Napakasakit po ang masira inyong balakang o inyong puwet na dapat kapitan ngayon ng bakal. Kaya lang ako nandito, nag-asa ko talaga ng malaking dosage ng pain reliever para baka mamaya therapy, damage pa kayong cornea ko. Ngayon, hirap naman ako sa pag-CR dahil because I am in a letter I position. At nawala si Ronnie. Pero sa mga nakikinig po sa akin, ako po din ay umiiling sa inyo ng aking, alam niya man, ng medication is that, if there's anything that you could be of service, kahit piso, gasolina lang nagtatala sa akin dito ng mga tao na nagbibring ng mga other food, other supplies, pampers and everything. Kailangan. So, Ronnie, balik tayo uli sa Paano naman yung kinu-question naman sa'yo ng kung ayaw mo magkaroon ng nuclear, paano tayo magkakaroon ng mga nuclear engineers dito? Naunahan na tayo ng Korea, naunahan tayo ng, I remember, yung kapanahunan na nag-aaral tayo, di ba maraming Iranian na nag-aaral din sa Mapuha? Sa mga kung saan sa UE, di ba? Ang Iranian, mga gumagawa na ng nuclear power plant tayo hanggang ngayon wala pa Sabi na, anong nangyari? Bakit ganon? Anong explanation mo dyan, Engineer Dagal? Dami nag-aaral na Iranian, Thailand, sa Mapuha, kasabay namin. So, ang Iran merong nuclear. Bakit tayo wala? Philippines wala. Diba? Wala, kahit sa ASEAN, wala. Kahit isa, wala. Mga professor natin sa... Kahit isa, wala dito sa ASEAN. Pero ang nuclear meron. Ang Iran meron. Bakit sila meron? Ang ginagawa nila doon, enrichment. Di ba? Hindi, yung kanilang busher, hindi naman nag-ooperate Mag-ooperate pa lang. Hindi nga nila ma-operate Gets mo ba ako doon? Enrichment lang yung kanila. Ang enrichment nila nasa 3 to 5. Kaso nalaman ng US, umaabot sila ng 60. Tapos madali na, pagka kasi nasa 60% enrichment ka na, madali na mag-90. Pag 990 ka na, nuclear weapon yun. Okay? Nuclear weapon na yun. This is their business. Enrichment doon. Yung sa mga
sa mga planta nila. Sa planta nila ng enrichment plant hindi power plant. Ang power plant nasa Bushehr doon madapit sa Qatar UAE. Kaya nga ang magandang substitute dito, sabi ko nga sa iyo, kasi nga marami kang bulkan, geothermal. At saka you cannot escape. It's LNG. Ang prediction ko pa nga nung araw coal Hindi ka pa rin makakawala sa coal Bakit? Third country, fourth country tayo, doon ka babagsak. Hindi ka pa makakawala doon ngayon yung mga nagke-claim na sila ng bawal, wag na daw mag-coal, mag-nuclear. Pero wala naman silang idea. O kaya ang idea lang nila is coal is very harmful. It is a brown monster. Correct. Kaso nga wala kang wala kang substitute talaga Ngayon, mag-uusap tayo, ayaw naman nila umattend, 'di ba? Maganda kasi merong educational discussion. Kita mo, engineer ka, anong kukunin mong course? Plumbing, HVAC, earthquake, ammonia. Wag nating laruin ng engineers. Ang engineers kailangan mataas ang understanding sa engineering, lalo na very hot ang topic ng energy sa buong mundo. Tapos, ibang subject ang ituturo mo. Subukan mo mag-apply sa UAE. Plumbing ang ilagay mo. Alam mo ba ang mga plumber doon kung hindi ko inaano ang plumbing. Magandang trabaho yan. Kaya lang engineer ka nga Let the plumbers do the job. They're good. Pero, ikaw, engineer ka Kailangan ng mga Arabo, may alam sa oil and gas pagdating doon, kahit isang process, wala kang alam. Go ahead. Patay na natin itong vlog natin. Starting tayo. Doktor Alam niya naman na nagbablog ako about safety at mabuhay ang mga ininerong Pilipino. At sa safety, kailangan walang hazard, walang tripping hazard. So, everybody, pasensya na po. This is Jay Ferrer saying to you, smile and be safe. Ronnie, see you soon. Okay. Pasensya na okay po. Nakailang minuto. Get well soon. Okay. Thank you. Sige, Ronnie. Bye-bye. Yan ang aking passion. Wala naman katibayan na merong tulad niya. Pero Sir Ronnie. Yes. Yung parting words na lang po, Sir Ronnie, para mag-end na lang ako. After nyo, kung may babatiin pa po kayo or may need pa po kayo sabihin. Thank you po. Yung sa training center ko every week, tapos 4 hours a day, and you will learn oil and gas and also nuclear and environment. Engineers or non-engineers, you have to take this in order to get a high salary and good position and good schedule. And knowledge is power at any given time. Para makaharap kayo sa mga Amerikano, British, Arabs, French, Germans, they're intelligent people there. So kailangan more than Bosch, more than simple occupational safety and health. Hindi lang yun. Importante yun, pero there's more to the picture than meets the eye. Okay? Thank you. PM. Let's all listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc.
experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, crating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.